Bumaba lang siya upang kumuha ng tubig. Hindi nakasarang kortina kaya alam niyang umuulan. Sa totoo lang ay alibay niya lang yun. May tubig sa itaas ng silid ng gabi-gabing inaakyat ng maid at ibinababa sa umaga. Madalas na uminom ang mga bata kapag nagigising sa gitna ng gabi matapos na gumamit ng banyo. Gusto niya lang hanapin si Kenji. Curious na kasi siya sa kung anong trabahong inaatupag. Good thing na may gising pang maid. Halatang patulog na rin sila at tapos na sa kanilang routine. Nasa study room pa po yata, Mrs. Barrowell. Hindi ba nagpatimpla ng kape? Segue niya na uminom ng tubig upang humugot pa ng lakas dito. Hindi po, wala naman pong bilin. Parang fish yun ang dating noon kay Britney. Kung totoo na may trabaho ito't nagpupuyat, kailangan niya ng kape sa katawan. Ilang gabi na niyang napapansin ng lalaki. Gusto niya lang natingnan. Okay. Sige po, magpapahinga na po ako. Tumango lang si Britney at sinundan ito ng tingin. Nang maglaho na ito, ay marahan ng humakbang ang kanyang mga paa patungo sa study room ni Kenji. Natigilan siya sa nakapinid na pintuan doon. Nagdadalawang isip kung kakatok ba o tatalikod na lang upang bumalik sa itaas at mind her business. Tinantanan na siya nito, dapat na magsaya na siya. Yun naman ang gusto niya, hindi ba? Ang tigilan siya. Napakamot na si Britney sa leeg. Litong-lito na siya sa mga nararamdaman niya. Masyadong komplikado. What if busy nga ito? Anong sasabihin niya kung bakit naroon siya? Tatanungin niya ba kung bakit hindi pa ito umaakyat? Kapag nakita siya doon na lalaki, tsak na mag-a-assume ito na namimiss niya ng katabi. Na totoo naman, hinahanap na niya ang init ng yakap. Bahala na. Sabihin ko na lang na nagising si Noah at hinahanap siya. Desisyon na doon ni Britney na inangat na ang isang palad upang marahang kumatok. Kenji, busy ka pa ba sa trabaho mo? Nilapat na ni Britney ang kanang tenga sa pintuan upang pakinggan kung may galaw sa loob ng silid. Napakunot ang noon niya na parang wala naman ata. Yung tipong walang tao sa loob. Muli pa siyang kumatok ng ilang ulit. Nang walang sumagot ay nilakasan niya na at sinabayan ng tawag ng pangalan. Ngunit wala talaga. Parang wala ito doon. Lumabas ba siya nang hindi ko alam? Lingid sa kanyang kaalaman ay himbing na ang tulog ni Kenji sa loob ng silid na yon. Medyo humihilik pa nga ito, dala ng kanyang pagod. Ilang gabi na siyang dito natutulog, pinagkakasyang katawan sa sofa. Aakit lang siya ng silid kapag maliligo na para magkunwaring doon siya natulog. Hindi siya nagtatampo, inilulugar niya lang din ang sarili. Ayaw naman niyang pilitin si Britney na maging okay na kaagad sila kahit na parang ayaw nito. At naisip niya kapag doon siya natulog, less interaction nila yon. Mas makaka-focus ang babae sa gawain niya. Inaalibay niya lang ang mga trabahong inuuwi. Meron naman talaga pero hindi ganun karami. Paunti-unti na rin kasing nare-resolve ang problema niya sa pagkasunog ng mall nang may ilan sa mga salarin ng grupong nahuli na. Medyo mabagal lang ang gulong ng kaso dahil marami pang malaya at hindi rin sila nagsasalita kung bakit nila sinindihan ng mall. Kapag wala ka sa loob ng silid na itong lalaki ka, kahit na kailan hindi na ako maniniwala sa kahit na anong sasabihin mo. Mabigat ang dibdib na tura na dito ni Britney na hinawakan ng seradura ng pintuan ng silid. Bumalaga sa paningin ni Britney ang nakadim na ilaw ng silid matapos na mabuksan niya ang pintuan. Lumipad ang kanyang mga mata sa computer na patay naman at sa nakaharap na swivel chair na walang laman. Pinatunayan lang nitong kutob niya na wala doon ang bulto ng lalaking hinahanap niya. Tama siya, excuse lang ni Kenji ang silid na ito. Lumabas ang talipandas na lalaki nang wala man lang paalam sa kanya. Akmang isasara na sana niyang pintuan noon ngunit tumigpit ang hawak sa seradura noon ni Britney nang mahagip na ng paningin niyang katawan nitong mabagal at parang nahihirapang umahon sa sofa na hindi niya napansin kanina. Halatang naalimpungatan ito sa pagtulog niya. Sino yan? Hindi ba't sinabi ko na walang papasok? Gusto niyo bang ipasiba ko kayo kay Odessa? Bumaba pang tingin ni Britney sa kanya't mahina nang natawa nang makitang may kumot at unat pa talagang lalaki. Hindi halatang pinaghandaan. Ibig sabihin ay ginawa niya ngang tulugan dito. Walang pakundangang pinindot niya ang switch ng mga ilaw sa silid. Lumiwanag ang paligid nang magbukas ang lahat ng mga ilaw doon. Tinakpan ni Kenji ang kanyang mga mata nang masilaw na. Bumalatay pang inis na inaantok ng mukha. Bakit dito ka natutulog? Kung dito ka lang din sana natutulog, dapat bumalik ka na doon sa kondo mo. Hindi na napigilan ni Britney ang sarili. Nagising ng diwa ni Kenji sa malakas na boses ni Britney. Nagmamadali siyang kumurap ng mga mata upang sanayin sa liwanag.
Unti-unti nang luminaw ang imahe ng babae sa harapan niya, nakahalukip-kip at parang hindi na naman natutuwa sa pagkakahuli sa kanyang dito natutulog. Tumayo na si Kenji at nag-inat na. Kalma, Britney, makinig ka sa akin. Medyo sumama ang pakaramdam ko kanina kaya hindi ko na pinilit pang umakyat sa kwarto natin. Para ako magkakatrangkasot sa kasipon. Kunwaring singhot ni Kenji na wala namang sipon. Trying hard lang talaga ito na mag-aktingan doon. Though, iniinuman ko ng mga gamot. Kung tutuloy ito, ayoko mahawang mga bata, syempre ikaw. Health is wealth. Iniiwasan ko lang na may mapahamak ng dahil irresponsable pa rin ako. Sa ulad at pinag-aralang mabuti na ito ni Kenji noon pa. Ito ang dahilan niya just in case na mahuli nga siya ni Britney na doon natutulog. Nagbabaka sakali na dahil dito ay magbagong pananaw nito at alisin ng pader na balakid at nakapagitan sa kanilang dalawa. Napansin niya kasi na hanggat pinipilit niya ang babae, lalo itong nagiging mailap sa kanya. At laking pasalamat niya na parang effective dahil naroon nga ito sa harap niya na ngayon. Nakakalungkot lang sa part ni Kenji dahil sa ilang gabi pang kailangan niyang pagtiisan bago pa siya nito mahanap na doon sa silid na iyon natutulog. Masamang pakaramdam mo? Kailan pa yan? Sa narinig ay lumambot ang puso ni Britney. Mas lalo pa tuloy siyang nakonsensya dahil kung ano-anong binibintang ng isip niya sa lalaki gayong masama na palang pakiramdam nito. Para tuloy ang sama niya na hindi niya yun napansin. Masyadong nakataon lang ang pansin niya sa kanyang sarili. Hindi pa nakakasagot si Kenji, humakbang na palapit si Britney sa kanyang banda. Napaupo na si Kenji sa sofa sa sobrang kaba. Tinakpan niya kunwaring bibig at peneke niya doon ang maubo. Huwag kang lumapit, paano kung mahawa kita? Malakas ang resistensya ko dahil umiinom ako ng vitamins. Ikaw yatang mukhang walang vitamins man lang na iniinom kaya mabilis na puan na sakit. Akala ko ba you are into healthy living dahil isa na lang din ang kidney mo? Baka over-fatigue at overwork ka na hindi mo pa alam. Gustong magtatalo ni Kenji sa tuwa nang marinig ang pagiging concern nito sa tinig. Ibig sabihin effective ang pag-iinarte niya. Concern nga ang dating asawa sa kanya. Okay na nga ako, bumalik ka na sa silid at baka magising ang mga bata. Wala silang kasama doon. Bukas pwede bang after lunch ka na pumunta ng office mo? Tinanggalan ni Kenji ang kamay sa kanyang bibigat na paayos na ng upo. Nagtaka na kung bakit iyon nasabi sa kanya ni Britney. Nabasa naman ni Britney ang pagtatakang yun ni Kenji kung kaya naman sinabi na niya ang dahilan. Magpapa-check up ka bukas. Sasamahan kita para mabigyan ka ng tamang gamot kung over-fatigue nga yung nararamdaman mo kung hindi ay trangkaso. Para may gamot, Kenji. Hindi naman na kailangan. Kung ayaw mo magpa-check up, bumalik ka na lang sa kondo mo. Doon walang makikialam sa'yo pero dahil nandito ka. At health is wealth para sa lahat ng taong narito. Magpapa-check up ka bago ka pa makahawa. Aagahan kung gumising. Saka isa sa mga guest room ka matulog, wag dito. Hindi ka kasya sa sofa. Ihahanda ko isa sa mga guest room. Tulog ng mga maid, nakakahiya kung mang-istorbo tayo. Babalikan kita mamaya dito. Pagkasabi nun ay mabilis nang lumabas ng study room si Britney at malalaki ang mga hakbang na umakyat ng silid. Sinilip niya na muna ang mga anak upang tingnan kung tulog o nagising ang mga to. Nang makita niyang tulog ay muling maingat siyang lumabas at tinungong kalapit na silid upang ayusin yon. Mabuti na lang at bawat room ay may nakalang beddings at mga unan. Less hassle sa mga maid. Masusi niyang inayos ang kama. Kumuha pa siya ng tubig sa kanilang silid upang dalhin sa silid na yon. Bumaba na rin siya kaagad upang sunduin si Kenji. Natulala pa rin sa lumanin ng boses ni Britney na hindi peke ang concern. Halika na Kenji, tara na sa itaas. Nais ko ng silid na tutulugan mo. Normal na ayon ni Britney. Parang robot na sumunod sa kanya si Kenji habang iniisip pa rin ang nangyayari. Nung nakaraan lang kulang na lang isuka siya ni Britney. Tapos ngayon, bigla na lang itong naging maalaga sa kanya. Dahil sa sinabi niyang may sakit siya? Parang imposible yon. Britney, hindi na talaga masamang pakiramdam ko. Hindi na kailangan pang paasik ang mga matang nilingon siya ni Britney kaya natigilan siya sa paghakbang. Nasa gitnang bahagi na sila ng hagdan at may ilang baitang silang pagitan. Kung ayaw mong pinipilit ka sa bagay na ayaw mo, bumalik ka na sa kondo, Kenji. Sa akin na pinagkatiwala ni Althea ang villa kaya kahit nakapatid ka pa niya, pwede ko yung gawin. Mamili ka. Susunod ka o babalik ka ng kondo. Ikaw na rin ang inaalala ko. Ayaw mo pang makinig. Para rin yun sa health mo, sa health ng lahat na nandito. Tinikom na lang ni Kenji ang bibig, muling humakbang pasalubong
Si Britney sinundan ng lalaki hanggang makarating sila ng silid. Hindi na sila nag-usap. Sinamahan pa siya sa loob ni Britney. Matulog ka na, saka maaga pa tayo bukas. Good night. Si Britney na akmang lalabas na ng silid. Kahit gusto ni Kenjing ikulong sa kanyang mga bisik si Britney ay pinigilan niya ang sarili upang panindigan ang kanyang acting na masama ang pakiramdam. Kung yayakapin niya ito, baka malaman pa nitong wala naman talaga siyang sakit. Titikisin na lang muna niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng check-up, saka na lang siya babawi. Good night, Han. Salamat. Kinabukasan, itinaon ni Kenji at Britney ang pag-alis ng villa na tulog pa ang dalawang bata upang hindi sila humabol. Baka akalain kasi ng mga ito na sinadya nilang dalawa na hindi sila kasama kung kaya naman 100% na safe na umalis sila nang tulog pa sila. Binili lang nilang mga ito kay Manang Elsa ng pagbaba nila ay maabutang gising na rin ang katulong. Ilang beses na umalma si Kenji na talagang pinuntahan pa ni Britney sa kabilang silid ng magising upang maghanda at makaalis na sila. Sa daan na lang din sila nag-breakfast. Hanggang sa loob ng sasakyan ay panay ang reklamo ng lalaki na walang makikita ang doktor sa kanya kasi normal lang pakiramdam niya. Gayon pa maniwala pa rin namang nagawang lalaki kung hindi ang sundin ng gusto ni Britney. Sumang-ayon na lang siya dahil alam niya kung ipipilit niyang gusto niya, malamang mas magagalit ang babae at hindi niya makukuha ang loob nito. Habang patungo ng hospital ay panay pa rin ang pahaging na reklamo niya na pinalampas lang ni Britney sa kanyang pandinig. Para itong si Noah kada tinatamad na pumasok ng school. Maraming alibay at hindi yan binili ni Britney. Buo ng desisyon niya, ipapacheck up niya ito nang makasigurado sila sa kalagayan ng health nito. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, Han, normal lang ang lahat sa akin. Nakuha na nilang result at sabi ng doktor ay wala namang mali sa kalusugan nito. Nagbiro pa nga ito na malakas pa raw ito sa kalabaw. Hindi na naman siya pinansin ni Britney. At least nakahinga na siya ng maluwag na okay pala lahat. Ano naman, at least alam natin ang tunay na kalagayan ng iyong katawan. Hindi ka labisan na magpa-check up. Nakalabas na rin sila ng hospital at kasalukuyang nasa likod ng kotse. Malapad na ngumiti si Kenji at walang hiyang umusod palapit sa katawan ni Britney. Niyakap na siya ng dalawa nitong braso na parang bata na namang naglalambing. Bahagya niya pang pinatong ang ulo sa isang balikat niya. Hindi naman doon pumalag si Britney na mabilis nang namula ang mukha at napaiwas na ng tingin. Pabalik na sila ng villa. Hinayaan na lang niya si Kenji. Naisip na baka siya, kaya sumamang pakaramdam nito nang dahil sa kasungitan niya. Maano bang hayaan na lang niya ito? Tutal naman paniwalang paniwala siya nagbago ng lalaki. Ano pang ikakabahala niya ngayon na gagawin ito? May mas malalim pa nga silang nagawa noon. Hindi lang basta yakap kasi makailang beses na silang nagniig. Han, kain kaya muna tayo bago umuwi ng villa. Gutom na ako. Hindi ako nabusog ng breakfast kanina. Tapos na rin naman kumain ng mga bata pag uwi natin. Ganon din naman yun, tayo lang din ang kakain. Suggestion ni Kenji na nakayakap pa rin ang dalawang braso sa katawan ni Britney habang ang ulo'y nakapatong pa rin sa isang balikat niya. Pwede rin naman. Sagot ni Britney na tinatambol naman ng puso sa lakas ng kalabog nito. Para siyang ibinalik sa era na magkasintahan pa lang sila at minsan lang kumagkita dahil sa hectic nilang schedule sa trabaho. Iyong impact ng presensya ni Kenji sa kanya noon ay parang nag-resume. Natabunan nito yung malahalimaw niyang ugali. Yung tipong gustong-gusto niya ng tuluyang layuan ito pero hinihila siya pabalik dito. Saan mo gusto? Ahon na ni Kenji sa kanyang pagkakahiga sa balikat ni Britney. Pilit na hinuling mga mata ng babae na mas naging mailap sa kanya. Mamili ka, doon tayo kakain. Ikaw na mag-decide, Kenji. Kahit saan naman pwede pa rin sa akin hanggang ngayon. Sa isang fine dining restaurant sila ni Kenji kumain. Pakiram ni Britney ay matutunaw siya sa binibigay nitong paninitik sa kanya habang magkaharap na kumakain. Yung tipong sa bawat sulyap ng lalaki sa kanya, palakas ng palakas pang pintig ng puso niya dahil sobrang affected siya. Para kasing siyang mundo ni Kenji. Nakikita niya yun sa mga mata ng lalaki kada aksidenteng mapapasulyap siya dito. Ganitong ganito ang mga titig ng lalaki sa kanya nung magkasintahan pa lang sila. Parang mahal na mahal siya at aminin niya man o hindi, sobrang kinikilig pa siya sa kanya. Hindi ka ba nagmamadali? Tanong ni Britney upang alisin ang buong atensyon nito sa kanya. Ang bagal mo kumain. Aniya tuloy lang ang subo upang ubusin ang kanyang pagkain. Wala ka pa sa kalahati. Busog ka na? Ngumisi lang si Kenji at sinadyang itukod ang isang siko sa lamesa. Nangalumbaba ito at pinakatitigan pa siya. Bakit natin kailangang magmadali?
Ngayon na nga lang kita na solo. Balik na tanong nito sa kanya na para bang gusto nito magbigay siya ng opinyon doon sa mga sinabi niya. Gusto na ni Britney na ikutan ito ng kanyang mga mata upang pagtakpan ang tunay na nararamdaman. Ngunit pinigilan niyang sarili. Totoo naman din kasi ang sinabi nito. Lumabas tuloy ng araw na yon ay parang date nilang dalawa. Ang last na nakapag-solo lang sila ay noong nasa Malaysia pa sila at pinagbigyan niyang mag-bar hopping sila sa KL. Tumikim si Britney dahil humiwalay sa kanyang isipan ang mga nangyari pagkatapos ng ganap na yun sa pagitan nila. Hindi ka pupunta ng office mo? Sa halip ay yun ang naging tanong niya dito. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yon sa publikong lugar. Gusto niya kapag sila lang. Pwede namang hindi. Ipapadala ko na lang kay Caroline ang ibang mga kailangan ko na hindi pwedeng isend sa akin sa email. Napakurap na si Britney. Ibig sabihin ay mananatili lang itong buong tanghali hanggang hapon sa villa? Usapan nila half day na papasok ito. Napaayos na siya ng upo. Bakit pa siya nakikialam sa gusto nitong diskarte sa kanyang trabaho? Okay, pupunta ako sa gallery ko pagkahatid ko sa'yo sa villa. Sa pagkakataong iyon ay mayos na rin ang upo niya si Kenji. Matapos na uminom ay tinuloy niya ng pagkain niya. Samahan na lang kita. Pinandilatan na siya ni Britney ng mga mata. Ngunit ilang segundo lang naman iyon ang makitang reaksyon ni Kenji. May trabaho ka. Bakit ka sasama? Pwede ako magtrabaho habang nasa gallery tayo. Pwede kong dalhin doon ang laptop ko at huwag na, i-check ko lang naman ang interior design na pinaparush kong gawin para sa pagbubukas ng gallery ko. At yung iba pang mga minimal details. Nangako ako ngayon din ibibigay ang buong bayad ng pinapagawa ko. Ayun naman pala, i-check mo lang. Ibig sabihin noon, mabilis ka lang doon. Ani Kenji na tila ba mas nakakuha pa ng magandang pabor sa detalyeng sinabi ng babae sa kanya. Bakit hindi tayo dumiretso doon after nating kumain? Ang inaalala lang naman ni Kenji baka mamaya hindi siya makaalis ng dahil sa mga bata kung uuwi pa sila ng villa. Total ay nasa labas na sila ni Britney kung kaya naman lulubusin niya ng kunin ng pagkakataong iyon. Saka baka biglang magbagong isip nito at mamaya biglang hindi na lang siya nito isama. Saka gusto niya ring makita ang gallery ni Britney. Masyado siyang busy upang hindi pagkukulan ng pansin ng mga ginagawa ni Britney na nagagawa niya noon sa sobra niyang kahigpitan. Saglit na nag-isip naman si Britney, malapit lang ang gallery niya sa ospital kumpara sa villa ni Althea. Hindi naman siguro kalabisan kung isasama niya nga doon si Kenji nang kahit nasaglit lang. Saka request na rin naman ito. Bakit hindi na lang niya pagbigyan? Ayaw na niyang magtalo sila at magkasamaan ng loob. Okay, sige, daan na tayo doon bago umuwi ng villa. Nagulat naman si Kenji sa reaksyon ni Britney. Sa tingin niya, unti-unti na itong lumalambot. Bumabalik sa dati. Unti-unting binubuksan ng puso niyang nakasarado. Unti-unting muling nagtitiwala sa kanya at sumusugal na muli. Kaya lang hindi ba lalaman ng oras ang pagsama mo sa akin? Sabi mo may ipapadala ka sa villa kay Caroline. Pwede ko naman yung gawin mamayang gabi. Pinagkibit na lang ni Britney ng balikat yun at tinuloy ng kanilang pagkain. Tahimik na nakasunod lang si Kenji kay Britney at pamasid-masid sa paligid ng sapitin nila ang gallery. Panak-anakang pakikinig niya sa pakausap ni Britney sa mga trabahante at kontraktor na naroon. Pagkatapos nilang masatalang lahat doon ay sa studio naman sila nagtungo nito. Sa bawat kislap ng mga ngiti sa labi ni Britney, hindi mapigilan ni Kenji na mas mapamahal pa sa babae marahil kung sinuportahan siya noon. Healthy pa rin hanggang sa mga sandaling ito ang kanilang pagsasama. Tapos na? Yun na yun? Tanong ni Kenji na makita niyang lumabas ng babae matapos na makipag-usap. Oo, uuwi na tayo para trabaho mo naman ang asikasuhin mo. Alright, tara na. Hindi na nagreklamo pa si Britney nang kunin ni Kenji ang kanyang isang palad upang igiya siya nito patungo ng sasakyan nilang naghihintay. Nasasali na naman siya sa pagiging sweet ng lalaki. Nasa tingin niya ay hindi masama. Kailan magbubukas ang gallery mo? Next week na, nilingon na siya ni Britney. Mapaghanap na ng tingin ng babae, iniisip niya na pupunta kaya si Kenji kaya nagtatanong. I'll make my schedule clear. Kung hindi naman magbibigay na lang ako ng congratulatory gift. Hindi na kailangan ng anumang regalo, Kenji. Hindi siya pinansin ni Kenji na para bang hindi siya nito narinig. Pinagkibit balikat niya na lang yun ni Britney. Sanay na siyang may selective ang utak nito sa kanyang mga sinasabi. Sanay na rin naman siya kaya bakit papalakihin niya pa. Siya nga pala, may mga villa na akong pagpipilian. Gusto kong tingnan mo rin siya at baka magustuhan mo siya. Napalingon na si Britney sa kanya.
Hindi niya inaasahan na ganong kabilis ang galaw ni Kenji. Para sana maging busy ka ay nakalipat na tayo doon ng mga bata. Medyo malayo sa opisina pero kaya ng kotseng marating. Hindi rin gaanong traffic doon kung yun ang iyong iisipin. Napaisip si Britney, hindi kaya masyado namang nakakahiya kay Althea na pinatira na nga sila sa villa? Tapos wala pang isang linggo ay aalis na naman sila? Panibagong pag-iempake na naman yon at adjustment sa kanyang mga anak. Kenji, hindi ba pwedeng mag-isang buwan na lang muna tayo dito sa villa? Nakakahiya naman sa kapatid mo. Ipinaayos na mabuting villa tapos aalisan natin kagad. Hindi sa nagtitipid ako, gusto ko lang i-appreciate ang offer nila. Ilang minutong naburong mga mata ni Kenji kay Britney. Tama nga naman ito pero wala rin namang problema yun sa kapatid niya. Naisip ni Kenji ay marahil pagbibigyan na lang muna niya si Britney sa gusto niyang mangyari. Sige, pero kailangan mong mamili sa mga villa para mabili na. Pwede namang bilhin na yon tapos kapag maluwag ng oras mo, saka na lang tayo doon lilipat. Ganun na lang, at least meron na tayong villang lilipatan anytime. Naging maayos ang samahan nilang dalawa ng mga sumunod na araw. Muling natulog na ulit si Kenji sa kwarto nilang mag-iina. Sa tabi ni Britney na para bang isang buot masayang pamilya sila. Bumalik sa dati ang lahat, sabay nakakain ng almusal sila. Pinilit ni Britney ang sarili na sabayan si Kenji kahit na madalas na maaga pa yun at tulog pa ang mga bata. Walang basehang legal na papel ang kanilang naging relasyon, pero daman ni Britney kung gaano sila kasaya dito. Para sa pagbubukas ng bagong gallery, may ilang mga tauhang ini-hire doon upang makatulong maglakad ni Britney. Miss Joanna, kakatanggap ko lang po nitong package. May nagpapabigay po. Wala pong nakalagay na pangalan. Naburong tingin ni Britney doon. Unang pumasok sa kanyang isipan ay si Kenji ngunit kagad niyang ipinilig ang ulo. Bakit naman niya gagawin yon? Para suportahan siya sa nalalapit na pagbubukas ng gallery niya? Paano kung hindi? Gusto niyo po bang buksan? Base sa itsura nito'y painting yun at sobrang excited na sana siyang buksan na may pangalan lang na sender. Busy pa ako, pakilagay na lang dyan sa gilid. Kapag may pagkakataon na lang ako mamaya, saka ko bubuksan. Sige po Miss Joanna. Nang matapos sa kanyang ginagawa, hinarap niya ng dinalang painting doon ng bagong hired na attendant. Mabilis niya natanggal ang balot noon, titig na titig siya sa painting na naroon. Wala sa sariling lumapad pang mga ngiti niya. Kay Kenji galing ang painting na alam niyang silang mag-anak yon. Sariling kamay ni Kenji ang gumuhit dito na hindi niya alam kung kailan yung ginawa ng lalakit gawing regalo para sa kanya. Hindi niya lubos maisip na patuloy pa rin ito sa kanyang pagpipinta, kahit na busy na rin siya sa kanilang negosyo. Naglakbay ang kanyang mga daliri sa canvas, pilit niyang dinadamang gaspang ng bawat stroke doon ng brush na ginamit nito. Larawan niya ng isang masayang pamilya habang nakahiga sa gitna ng maraming bulaklak na garden, at parang kinukumutan ng maraming bituin na kalangitan na may nakangiting buwan. Pulidong pagkakagawa doon ni Kenji at sobrang ganda. Talaga naman, ang impressive. Pwede ko na siyang kuning kasosyo dito sa gallery. Hindi pa rin napapawi mga ngiting kinuha ni Britney ang kanyang cellphone upang pasalamatan si Kenji. Hello, natanggap ko ng gift mo. Maraming salamat. Nagustuhan mo ba? Oo naman, pamilya natin to eh. Tayo ito. Ikaw, ako, si Noah at Andrea. You're welcome, Han. Gusto ko sanang personal na ibigay kaso medyo malilate ako na uwi ngayon kaya dyan ko na lang pinadiretso sa gallery mo. Dyan mo ba yan ilalagay o sa villa natin kapag nakalipat na tayo? Tanong ni Kenji na nakaipit ang cellphone sa kanyang isang tenga habang ang mga matay nasa kaharap niyang computer. Of course dito, ang ganda nito tapos ilalagay lang natin doon. Kailangan makita to ng mga pupunta dito. Or better ko sa studio ko na lang kasi mapagkakamalang iba na for sale. Wala kayang katumbastong halaga.